Magandang araw sa ating lahat. Tadako tayo ngayon sa unang talakayan natin sa ating asignaturang pagbasa at pagsusuri sa iba't ibang teksto. Bago tayo dadako sa iba't ibang teksto, syempre alaman natin ang kahulugan ng tinatawag nating pagbasa. Ang malaking tanong ngayon, ano ang kahulugan ng pagbasa o ano ang pagbasa para sa inyo? Sige. So, umusbong dito sa haka-haka at magbuo ng kaisipan. Kaya ang pagbasa ay isang psycholinguistic guessing game na nagbubuong muli sa isang mensahe o kaisipan na hinango sa tekstong binasa. Pag sinabing psycholinguistic guessing game, ang ibig sabihin doon ay pagbubuo muli sa isang mensahe o kaisipan. So, habang nagbabasa ka, ay may unti-unting kaisipang bumubuo sa ating isipan na mula sa tekstong ating binasa. Yun ay ayon kay Goodman ng 1973. Ang pagbasa raw ay isang psycholinguistic guessing game. Samantalang, pag-uugnay naman sa mambabasa sa dating kaalaman, scaffolding, upang makabuo ng isang konsepto sa isipan para lubos ang pagkaunawa nito. Ibig sabihin, habang nagbabasa ka, ginagamit mo ang iyong dating kaalaman, your prior knowledge, para makabuo ka ng panibagong konsepto sa iyong binabasa. Yun ay ayon naman kay Cody ng 1979. Ibig sabihin, ang pagbabasa ay ang pagtagpi-tagpi ng dating kaalaman patungo sa bagong konsepto. Ayon naman kay G. James Lee Valentin ng 2000, ang pagbasa ang pinakapagkain ng ating utak. May isang artikulo akong nabasa na habang tumatanda daw tayo, sabi ng maraming paniniwala, ay pumupurol ang ating utak. No? Pumupurol. Ibig sabihin, medyo matagal na tayong makamemorya, medyo mahina na ang pag-iisip, no? Lalo't higit sa mga panibagong konsepto. Pero, ayon naman sa isang artikulo bang nabasa ko, ang pagbasa ang pinakapagkain ng ating utak. Ibig sabihin, lalong tumatanda, mas lalong magbabasa ka para manatili iyong kaisipan, katalinuhan, at pag-unawa sa iba't ibang konsepto. Yun daw ang pagbasa ay kay James Lee Valentin. Ay kay Goodman, psycholinguistic guessing game. Kay Cody, paggamit ng dating kaalaman. Kay James Lee Valentin naman, pagkain ng ating utak. Siya ang nagpapatalino sa atin. Sige, sunod tayo. Ang pagbasa rin ay ang pag-unawa sa kahulugan ng nakalimbag, printed, o nakasulat at nagbibigay interpretasyon dito. Ibig sabihin, kung ikaw ang mambabasa, ay ikaw ang uunawa sa kahulugan ng nakalimbag. Kaya maaaring, halimbawa sa mga text na binabasa natin, nagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon. Tama? Nagkakaroon sa ng iba't ibang interpretasyon dahil ikaw mismo ang magbibigay ng kahulugan habang nagbabasa ka nito. At ginagamit mo yung dating kaalaman mo, yung prior knowledge mo, yung prior learning mo para magamit mo sa panibagong konsepto. Kaya, ang pagbasa ay ang pag-unawa sa kahulugan ng nakalimbag. Tandaan, maaaring may iba't iba tayong interpretasyon sa mga nakalimbag o nakasulat. Nakadepende sa standardisadong kahulugan ng mga salita. Sabi naman ni Bon at ni Tinker, ang pagbasa ay ang rekognasyon ng anumang nakasulat o nakalimbag na mga simbolo na magiging stimuli upang maalala ang mga nakalimbag na kaalaman mula sa karanasan ng mambabasa. Ibig sabihin, naging triggering factor ang pagbasa, ang mga nakasulat at nakalimbag upang gamitin ng mambabasa ang kanyang kaalaman para iugnay-ugnay ito sa panibagong konsepto. Yun rin ang paniniwala ni Bond at Tinker ng 1967. So yun na ang kahulugan ng pagbasa. Sa makatuwid ang pagbasa ay ang ugnayan ng mambabasa, ng tagabasa sa nakalimbag at patungo sa pag-unawa sa panibagong konsepto. Dadako naman tayo ngayon sa katangian ng pagbasa. Ano bang iba't ibang katangian ng pagbasa? Una dyan, kakayahang mabasa ng individual ang bawat titik.
So dapat may katangian kang magbasa no, ng bawat titik. Alam mo ang abakada, alam mo ang ABCD, at salitang nakalimbag. Mahalaga ang hagod sa mga mata sa pagbabasa. So dapat meron kang katikasan ng mata, meron kang talas ng mata sa pagbabasa. At ang pag-unawa, syempre, sa katangian ng pagbasa, ay ang pag-unawa sa mensahe at sa kahulugan ng teksto. Ito rin ay natatamo kung mauunawaan ang wikang ginagamit sa teksto. Ibig sabihin, mahalaga rin ang lengguwaheng ginagamit para maunawaan mo rin ang tekstong iyong binabasa. Ang pagbasa ay isang proseso ng pag-iisip. Kaya nga sinasabi kanina na ito ay pagkain kasi pinoproseso siya hanggang sa magiging impormasyon, hanggang sa magiging konsepto. Isa din itong interaktibong proseso sa pagitan ng manunulat at mambabasa. Lalo't higit, ito ang paggamit sa dating kaalaman at pag-ugnay nito sa bagong kaalaman. Kaya mahalaga sa atin bilang tagabasa na meron tayong dating kaalaman. Na kapag matalino at hasang-hasa tayo, gamit na gamit tayo, nagbabasa tayo ng mga nakaraang panahon, mga dating kaalaman natin, ay maaaring magamit natin ngayon sa ating pagbabasa. Ang mahalaga doon ay naunawaan, nakabubuo ka ng panibagong konsepto sa kung anong konsepto at elemento ang nais na iparating ng tagasulat ng naturang artikulo o kwento o mga babasahin. Ha? Yun ang kahulugan ng pagbasa at yun ang iba't ibang katangian ng pagbasa. Naway may natutunan kayo ngayong araw sa dalawang konseptong ating pinag-aralan. Ano ang pagbasa at ano ang katangian ng pagbasa. Maraming salamat sa pakikinig.